Naku, Isabela, bakit mo naman tinago ang totoo? At bakit mo tiniis ang impakto at ang nanay niya ng maraming taon? Tanong ni Elena. Ang boses niya'y puno ng pag-aalala at galit. Nagulat si Isabela na ang dating asaway si Marco nang marinig ang matinding tanong. Sumagot siya, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Sa loob ng 3 taon, akala ko ay mahal niya ako kung sino ako, hindi dahil sa anuman. Ngayon, lahat ng iyon ay naging abo, at ako'y naiwan na walang-wala. Narito ang isang nakakaantig na kwento na magpapakita sa iyo kung paano babangon ang isang babae mula sa pagkabigo at magiging inspirasyon sa iba. Sa magulong trapiko ng Maynila, bumaba si Isabela sa kanyang taxi. Hawak ang puting sobre na naglalaman ng kanyang resignation letter. Hindi ito ang plano niya. Ang dapat sana'y masayang pagkakataon upang ipaalam sa kanyang asawa, si Marco, ang kanyang huling desisyon na tuluyang umalis sa kanyang trabaho para pagtuunan ng pansin ang kanilang pamilya, ay tila isa ng malaking pagsubok. Gusto niyang makita kung may halaga pa ba siya sa mata ni Marco matapos ang 3 taon ng kanilang kasal na unti-unting lumalamig. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment, bumungad sa kanya ang nakakabinging katahimikan. Ang dating punong-puno ng ingay mula sa kanyang biyenan, si Aling Nena, ay ngayon ay tahimik. Nakita niya si Aling Nena na nakaupo sa kulay abong sofa na siya mismo ang pumili, tuwid ang likod at walang ibang ginagawa kundi maghintay sa kanya. Sumulyap si Aling Nena kay Isabela at walang emosyong nagtanong, "Bumalik ka na pala." Tumango si Isabela. Bago pa man makapagsalita si Isabela para ipaliwanag ang kanyang di umano'y masamang kapalaran, isang tumpok ng puting papel ang inihagis sa salamin ng lamesa sa harap niya. Ang tunog ng pagbagsak ay kasing lamig ng boses ni Aling Nena. Ito ang mga papeles ng diborsyo na may malinis ng pirma ni Marco Vega. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang puso na bumabagsak sa isang walang hanggang bangin. Basahin mo at pirmahan. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras, sabi ni Aling Nena. Kinuha ni Isabela ang mga papel na nanginginig ang mga kamay. Nagsasayaw ang mga salita sa kanyang harapan. Ang tanging ari-arian na kanilang pinagsamahan, ang apartment na tinulungan ng kanyang mga magulang na bilhin sa malaking halaga, ay ngayon ay nakalista bilang eksklusibong pag-aari niya at ng kanyang mga magulang. Wala nang natira kay Isabela, maliban sa isang kompensasyon na i-1,000 bilang awa para sa 3 taon ng kanyang kabataan. Tumingala siya sa lalaking minsan niyang minahal. Nanginginig ang boses niya. Marco, bakit? Dahil lang ba nawalan ako ng trabaho? Paano mo ako magagawang tratuhin ng ganito? Ngumiti si Marco ng mapangutya. Isang ngiting na hindi pa niya nakita noon, puno ng paghamak at pagtataka. Huwag kang magkunwari, Isabela. Sa tingin mo ba, ay hindi ko alam kung gaano kakahirap pasanin. Ano ang ginawa mo sa bahay na ito sa loob ng 3 taon, maliban sa mabuhay sa gastos ko? At ngayon, hindi mo na kayang panatilihin ang isang trabaho. Inaasahan mo ba na bubuhayin kita habang buhay? Wala akong oras para dyan. Bawat salita ay parang kutsilyo na dumiretso sa kanyang puso. Nang sandaling iyon ay tumunog ang kanyang telepono. Si Aling Nena ito, sinagot niya. Ang tono niya'y hindi karaniwan na masaya. Nay, tapos na. Binigay ko na sa kanya ang mga papeles. Oo, pumayag siya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay lumingon siya kay Isabela at iniabot ang telepono. Malamig ang boses niya. Gusto kang kausapin ng nanay ko. Bago pa man makabangon si Isabela, ang matinis na boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Isabela, mas mabuti pang maging matalino ka. Pirmahan mo na ang mga papeles na iyan at lumayas ka na. Walang lugar sa pamilya ko para sa isang babaeng walang silbi. Magpapakasal ang anak ko sa iba, mas bata, mas maganda, at marunong magbigay ng apo, hindi katulad mo. Nahulog ang telepono sa kanyang mga kamay. Nabasag sa sahig na may baldosa. Lahat ay naging napakalinaw. Hindi ito isang biglaang desisyon, kundi isang planong masusing inihanda. Naghihintay lang sila ng dahilan, at ang pekeng resignation letter ni Isabela ang naging huling patak. May kalahating oras ka para kunin ang mga gamit mo. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas, sabi ni Marco habang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Naging paralisa si Isabela. Walang tigil ang pagtulo ng luha. Kinuha niya.
inimpake, at isinuksok ang 3 taon ng kanyang buhay sa isang maliit na maleta. Nang hilahin niya ito patungo sa pinto, nandoon na si Marco, ngunit hindi siya nag-iisa. Bumukas ang pinto, inilantad ang isa pang babae sa tabi niya. Mas bata kay Isabela, mas maganda kay Isabela. Kumakapit siya sa braso ni Marco, tumitingin kay Isabela na may halong awa at tagumpay. "Hi," sabi ni Valeria. Ang boses niya ay matamis tulad ng pulot. "Ako si Valeria. Dumating ako para tulungan si Marco na muling ayusin ang bahay." Tumingin si Isabela kay Marco, pagkatapos ay sa kanya, at pagkatapos ay sa kanilang kama sa likuran nila. Isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang dibdib, ngunit kakatwang hindi siya sumigaw o nagmura, naramdaman lang niya ang isang ganap na kawalan. Tahimik niyang hinila ang kanyang maleta at lumakad sa tabi nila. Nang bumagsak ang pinto sa likuran niya, ang tunog ng pagkakandado ay naging pinal. Isang biglaan at marahas na summer storm na tila gustong burahin ang lahat ng bakas niya sa lugar na iyon. Naging stranded siya sa ilalim ng tolda, ang maliit niyang maleta sa tabi niya, hindi alam kung saan pupunta. Saan? Ang Maynila sa gabi, isang syudad na kilala rin niya, ay biglang naging kakaiba at nakakatakot. Ang mga ilaw ng neon ng Makati ay lumabo sa ilalim ng ulan, tulad ng kanyang buhay sa sandaling iyon, malabo at walang labasan. Ayaw niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Hindi niya kayang ipaalam sa kanila ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Hindi niya sila kayang mag-alala, saktan sila. May problema sa puso ang kanyang ama. Umupo si Isabela, niyakap ang kanyang maleta, at hinayaan ang malamig na patak ng ulan na tumama sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga kahibangan na marahil ang pagtatapos ng lahat ay magiging isang pagpapalaya, ngunit pagkatapos ay lumitaw sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang matatandang magulang na pumipigil sa kanya. Hindi siya maaaring maging makasarili. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono. Basag ang screen, ngunit sa kabutihang palad ay gumagana pa rin. Sa address book ay lumaktaw siya sa mga pangalan ng kanyang ama at ina. Huminto sa tanging pangalan na makakapagligtas sa kanya sa ngayon, si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang boton ng tawag. Nanginginig ang boses niya, putol-putol. "Elena, ako ito. Isabela. Isabela, anong nangyari sa iyo? Kakaiba ang boses mo. Umiiyak ka ba?" Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Ako, pwede ba akong makituloy sa iyo ng ilang araw?" Iyon lang ang nasabi niya bago humagulgol. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Hindi nagtanong si Elena kung bakit o kung ano ang nangyari. Sinabi lang niya sa matatag na boses, "Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon ngayon. Manatili ka dyan, huwag kang gagalaw. Naiintindihan?" Wala pang 15 minuto, ang pamilyar na kotse ni Elena ay huminto ng marahas sa harap niya. Bumaba siya ng kotse nang walang payong at dumiretso kung nasaan siya. Nang makita ang kanyang basang-basa at miserable na hitsura, namula ang mga mata ni Elena. Wala siyang sinabi, niyakap lang siya ng mahigpit. Isang matatag, mainit na yakap. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang maleta, isinuksok sa trunk, pinaupo siya sa upuan ng pasahero, at binuksan ang heater sa pinakamataas. Sa buong biyahe patungo sa apartment ni Elena sa Malate, silang dalawa ay nanatiling tahimik. Nagtatrabaho si Elena sa pagmamaneho, paminsan-minsan ay hinahaplos ang kanyang balikat bilang aliw. Alam niya na binibigyan siya nito ng espasyo para kumalma. Pagdating sa bahay, mabilis na naghanap si Elena ng tuyong damit at pinilit siyang maligo ng mainit. Nang lumabas siya, isang mainit na tasa ng luya at lemon infusion ang naghihintay na sa kanya sa mesa. "Inumin mo para mainitan ka," sabi niya. Ang boses niya ay nag-aalala pa rin. Kinuha niya ang tasa. Ang init ay kumalat sa kanyang mga kamay. Noon niya nakita ng maayos ang kanyang kaibigan. Ganoon pa rin siya. Mayroon pa ring maikling buhok, matatag ang mga mata, ngunit puno ng pagmamahal. Tiningnan niya si Elena, pagkatapos ay ang kanyang maliit, ngunit maginhawang apartment, at muling tumulo ang luha. Ikinuwento niya ang lahat sa pagitan ng mga hikbi. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga papeles ng diborsyo, ang paghamak ni Marco at ng kanyang ina tungkol sa kakaibang babae sa kanilang kama. Nakikinig si Elena,
Hindi siya nagmura, hindi siya nagalit, hinawakan lang niya ang kanyang kamay ng tahimik. Nang matapos siyang umiyak, kalmado niyang sinabi, "Okay, sapat na ang iyak mo. Ang ganyang uri ng lalaki at ang pamilyang iyon ay hindi karapat-dapat sa isa pang luha mo. Mula ngayon, dito ka na lang sa akin. Hindi malaki ang bahay ko, pero sigurado akong may lugar para sa'yo. Ang iba ay aayusin na lang natin bukas. Ngayong gabi ay kailangan mong matulog ng maayos." Nang gabing iyon ay humiga si Isabela sa komportableng kama ng guest room ni Elena. Sa labas ay huminto na ang ulan. Sa bintana ay nakikita niya ang kumikislap na ilaw ng syudad. Masakit pa rin ang kanyang puso na tila ginupit, ngunit hindi na niya nararamdaman ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nagising siya sa unang sinag ng araw na sumisilip sa blinds. Naroon pa rin ang sakit sa kanyang dibdib. Isang mapurol na sakit tulad ng isang sugat na hindi gumagaling, ngunit ang kawalan ng pag-asa ng nakaraang gabi ay bahagyang nawala. Marahil, dahil alam niya na hindi na siya nag-iisa, maagang gumising si Elena. Ang tunog ng mga kagamitan sa kusina at ang bahagyang amoy ng kape na may gatas at toasted bread na may kamatis ay nagpakirot sa kanyang lalamunan. Gaano na ba katagal simula nang may nag-alaga sa kanya ng ganito? Nagdala si Elena ng almusal. Nang makita ang kanyang namamaga na mga mata, walang sinabi si Elena. Inabot lang niya ang isang tasa ng kape. "Kumain ka. Kailangan mo ng lakas para lumaban." Walang imik pa rin ang boses ni Elena, ngunit alam ni Isabela na sa likod ng tigas na iyon ay mayroong mundo ng pag-aalala. Uminom siya ng kape. Ang pamilyar na lasa at amoy ng toasted bread ay kumalat sa kanyang bibig, kakaibang nakaka-relax. Habang tahimik silang nag-aalmusal, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono na may basag na screen. Isang mahaba at hindi kilalang numero ito, na may internasyonal na prefix. Nag-aalangan siya. Ayaw niyang sagutin ang anumang tawag sa sandaling iyon. Pinilit siya ni Elena na sagutin kung sakaling may mahalagang bagay. Nag-aatubili. Pinindot niya ang accept button at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. "Hello, Miss Isabela. Ako ito, Morales." Isang malalim at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Isang boses na nabibilang sa ibang mundo. Isang mundo na sinubukan niyang kalimutan sa nakaraang 3 taon. Si Mr. Morales ang pinakamalapit na assistant ng kanyang ama, ang taong nakakita sa kanya na lumaki. "Mr. Morales." Naging garalgal ang boses ni Isabela. "Bakit ka tumatawag ngayon, Miss Isabela?" Nag-aalala ang presidente. "Ang lahat sa headquarters ay maayos na. Sabi ng presidente ay oras na para bumalik ka. Naghihintay ang team ng Spanish subsidiary para opisyal mong tanggapin ang posisyon." Bawat salita ni Mr. Morales ay parang bugso ng malamig na tubig sa kanyang nalilito na isip. Tanggapin ang posisyon, tama? Hindi siya isang walang trabaho at inabandunang asawa, siya si Isabela Santos. Ang nag-iisang anak na babae ng presidente ng Steel Group, nag-resign siya sa kanyang trabaho para maghanda para sa isang mas malaking papel, isang mas malaking responsibilidad. Ang kasal na ito ay isang paghinto lamang sa daan na inakala niyang ay ang kanyang huling patutunguhan. "Kailangan kong ayusin ang ilang personal na bagay," sabi niya na sinusubukang pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang boses ay mas kalmado na. "Siyempre, Miss Isabela, lahat ay gagawin ayon sa iyong kagustuhan." Sinabi ng presidente na, "Ipaalaala ko sa iyo na anuman ang mangyari ang pamilya ay laging nasa tabi mo." Natapos ang tawag. Inilapag niya ang telepono. Malamig na ang almusal sa harap niya. Naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil, ngunit hindi na iyon ang tanging bagay na bumubuo sa kanyang isip. Napalitan ito ng ibang damdamin, ang responsibilidad. Tumingin siya kay Elena, na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ngumiti lang siya. Isang ngiti na may mapait na lasa. Isang lumang kakilala. "Tapos na ako. Gusto mo bang mamili kasama ko ngayong hapon?" Habang sinusubukan niyang bumangon mula sa abo sa ibang lugar, nagpapakasasa si Marco at ang kanyang ina sa kanilang tagumpay. Ang umaga pagkatapos siyang palayasin, tinawagan ni Marco si Aling Nena. Ang boses niya'y puno ng pagmamalaki na tila nakagawa siya ng isang kabayanihan. "Nay, naalis ko na siya." Mabilis at madali lang. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Tumawa ng malakas si Aling Nena sa kabilang linya, isang matinis at masamang tunog. "Napakahusay, anak ko." Ang isang walang silbing babae,
na isang pabigat at hindi man lang marunong magbigay ng apo ay dapat palayasin. Masaya ako na sa wakas ay nabuksan mo na ang iyong mga mata. Ang pagkakaroon niya sa bahay ng isa pang araw ay isang pagpapahirap sa akin. Agad siyang tumawag para ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa kapitbahay. Nagdagdag siya ng mga detalyang imbento tungkol sa kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang anak na alisin ng isang pabigat. Inilarawan niya ang isang kwento kung saan siya ay isang tamad at maluho na asawa at si Marco, isang naghihirap na asawa na matagal nang nagtiis. Nang gabing iyon, dinala ni Marco si Valeria sa bahay para opisyal na ipakilala. Malugod na tinanggap ni Aling Nena si Valeria, na parang sarili niyang anak. Kinuha niya ang kamay ni Valeria, sinuri mula ulo hanggang paa, at pinuri. Ganyan dapat ang aking manugang. Maganda ka, edukado, at mayroong magandang aura. Sigurado akong bibigyan mo ako ng maraming apo. Pinaupo niya si Marco at Valeria, ang boses niya ay puno ng kalkulasyon. Sinasabi ko sa inyo, matagal ko nang pinagmasdan si Valeria. Ang kanyang ama ay sales manager sa isang kumpanyang kasosyo at mayaman ang kanyang pamilya. Kung pakakasalan mo siya, aangat ang iyong karera. Hindi tulad ng isa na puro problema lang ang dala. Tumango si Marco, nasisiyahan. Tinitingnan si Valeria nang may pagmamahal. Wala siyang nararamdamang kahit kaunting pagkakasala. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na tama ang kanyang ginawa. Sa kanyang mga mata, ang pag-alis sa akin ay parang pagtapon ng isang luma at walang halaga na bagay. Huwag kang mag-alala, Nay, sabi ni Marco na may kumpiyansa. Ang apartment ay naayos na. Wala siyang makukuha kahit isang tisa. Binigyan ko siya ng U1,000 at napakabait na niyan. Ngumisi si Aling Nena. Maginoo sa kanya. Aba, isipin mo na lang na pera iyan para lumaya siya at hindi na natin siya makita. Mula ngayon, kayong dalawa ay maaaring magkasama ng tahimik. Maghihintay tayo ng ilang buwan para makalimutan ng mga tao at pagkatapos ay mag-oorganisa tayo ng isang engrandeng kasal. Kailangan kong ipakita sa buong kapitbahayan na ang anak ko ay nagpakasal sa isang babaeng may klase, hindi na nagpasok sa bahay ng isang walang silbi tulad ng dati. Ang tatlo ay nagtawanan at masayang nag-usap sa bahay na inalagaan ko ng buong pagmamahal. Sama-sama nilang iginuhit ang isang kinabukasan na binuo sa aking pagtataksil at sakit. Hindi nila alam na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang pagkatapos ng tawag ni Mr. Morales. Alam ko na hindi ako maaaring manatili sa sakit. Ang Isabela, masunurin at pasensyoso kahapon, ay namatay sa gabing maulan. Ngayon ay kailangan kong mabuhay para sa isang bagong papel, isang bagong tao. Nang hapong iyon, ay hinila ko si Elena sa pinakamaluhong mall sa Maynila. Nanalo ka ba sa loto o ano? Bakit bigla kang gustong mamili? Tanong ni Elena. Nagulat. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na nakasuot ng pajama. Ngumiti lang ako. Isang misteryosong ngiti. Hindi ako nanalo sa loto, pero may magandang dula na paparating. At kung ako ang bida, hindi ako maaaring magdamit ng basta-basta. Dinala ko siya sa pinakamahal na butik, mga lugar na hindi ko kailanman naglakas loob na pasukin. Iniwan ko ang mga diskretong floral dresses at ang monotonous office suits. Sa halip ay pinili ko ang malinis na pinutol na suits, eleganting seda dresses at matataas na stilettos. Bawat damit na isinusuot ko ay tila nagbibigay sa akin ng higit na lakas. Sumunod si Elena sa akin na lumipat mula sa isang sorpresa patungo sa isa pa. Kinuha niya ang isang itim na evening dress na kinuha ko lang, tiningnan ang price tag at halos himatayin. Isabela, baliw ka ba? Ang damit na ito ay katumbas ng kinikita ko sa loob ng 3 buwan. Ipasa mo ang card ko, sabi ko ng mahinahon. Isipin mo na lang na investment ito para sa kinabukasan. Hindi lang ako nagpalit ng damit, pinutol ko rin ang aking mahabang buhok na matagal ko nang daladala. Pinalitan ito ng isang bob cut na may malambot na alon, puno ng personalidad at kapangyarihan. Umupo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang kakaibang babae na nandoon. Parehong mukha iyon, ngunit iba ang tingin. Wala nang pagsusumite o kalungkutan. Sa halip ay mayroong katalinuhan, determinasyon, at isang malalim na kalungkutan na maayos na nakatago. Nananatili si Elena sa tabi ko na nakatingin sa akin ng walang kurap. Diyos ko, Isabela, ang layo ng pinagbago mo. Maganda. Oo,
Pero ang lamig ng aura mo. Ngumiti ako sa kanya. Ganyan dapat para sa papel na ito. Mula ngayon, huwag mo akong tawagin na Isabela. Tawagin mo akong Isabela Santos. Tinapos namin ang aming shopping spree sa isang alahas. Pumili ako ng maliliit ngunit magagandang diamond earrings. Nang isinusuot ko ang mga ito, ang kislap ng mga diamante ay tila nagpaliwanag sa aking mukha. Hindi lang ito isang alahas, ito ay isang paalala kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Hinding-hindi ko na muling hahayaan ang sino man na yurakan ng aking halaga. Paglabas ng mall, punong-puno ng mamahaling bag, naramdaman kong ibang tao ako. Kakaiba pa rin ang bagong hitsura na ito sa akin, ngunit ito ang baluti na kailangan ko para sa darating na laban. Hindi pa alam ni Elena ang totoo. Akala niya ay sinusubukan ko lang makabangon mula sa pagkabigla at ayaw ko pang sabihin sa kanya. Gusto ko siyang sorpresahin, pati na rin ang sorpresahin nang mas malaki ang mga nagtaksil sa akin. Kinabukasan ay opisyal kong sinimulan ang aking trabaho. Ang una kong destinasyon ay ang Manila Royal Palace Hotel, isa sa pinakamaluhong 6 na bituin na hotel sa syudad at pag-aari rin ng Steel Group. Inorganisa ni Mr. Morales ang isang pulong sa lahat ng board of directors ng Spanish subsidiary doon. Suot ko ang cream white suit na binili ko noong isang araw. Bumaba ako sa luxury car na ipinadala ni Mr. Morales. Pagkapasok ko sa main lobby, agad na lumapit si Mr. Garcia, ang general manager ng hotel, isang lalaking mahigit 60 taong gulang, kasama ang iba pang department heads, yumuko ng may respeto. Welcome, Miss Santos. Naghihintay sila sa iyo sa meeting room, sa pinakamataas na palapag. Bahagya lang akong tumango, nagpapanatili ng kalmado ngunit imposibleng ekspresyon, personal na ginabayan ako ni Mr. Garcia. Naglalakad ng kalahating hakbang sa harap ko, habang ang iba ay sumusunod sa amin, bumubuo ng isang grupo na umakyat sa lahat ng tingin. Medyo abala ang lobby ng hotel sa sandaling iyon at nararamdaman ko ang mga kuryosong tingin na nakatuon sa akin. At pagkatapos, sa gitna ng mga tingin na iyon, nakita ko ang isang pares ng pamilyar na mga mata sa isang sulok ng lobby malapit sa bar. Nandoon si Marco. Nakaelegante siyang suit na parang isang matagumpay na negosyante. Sa tabi niya, walang iba kundi si Valeria. Suot niya ang isang masikip na pulang damit at kumakapit sa braso ni Marco na may pagpapakyut. Mukha silang perpektong mag-asawa. Marahil ay nandoon sila para makipagkita sa isang kliyente, para buuin ang kinabukasan na ninakaw nila sa akin. Nagtama ang aming mga tingin ng isang sandali. Nawala ang ngiti sa labi ni Marco, napalitan ng isang anino na imposibleng itago. Tiningnan niya ako ng malaki ang mga mata. Pinagmamasdan ang mamahaling damit na suot ko, ang grupo ng mga direktor na sumusunod sa akin na nakayuko ang ulo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Siguradong nagtataka siya kung paano ang kanyang walang trabaho at isang pabigat na asawa ay maaaring lumabas sa isang marangyang lugar na itinuturing na isang reyna. Nakilala rin ako ni Valeria. Bahagya siyang kumunot ang noo. Kumislap ang kanyang mga mata sa inggit at pagkalito. Lumapit siya sa tenga ni Marco at bumulong ng kung ano. Hindi ako huminto. Nilampasan ko sila na parang dalawang estranghero, dalawang hindi kilala. Hindi ako nag-alinlangan, nanatiling malamig ang aking mukha, walang ekspresyon. Ang aking kawalang interes ay marahil mas masakit sa kanila kaysa sa libong insulto. Habang ako ay lumipas, narinig ko lang si Mr. Garcia na nagsasabi kay Marco, "Excuse me sir, may mahalaga kaming bagay. Ipagpaumanhin niyo po kami." Kasama si Mr. Garcia, dumiretso ako sa pribadong elevator para sa mga VIP guest. Habang dahan-dahang nagsara ang mga ginintuang pinto ng elevator, nakikita ko pa rin si Marco na nakatayo, naging bato, hindi inaalis ang tingin sa akin, isang tingin na puno ng pagkalito, pagdududa, at marahil ay kaunting takot. Ang aking dula, ang unang akto, ay opisyal nang nagsimula. Nang maglaon nalaman ko na pagkalabas lang ng Manila Royal Palace Hotel, nawala sa sarili si Marco. Nagmaneho siya ng parang baliw pa uwi. Ang kanyang isip ay umiikot sa aking imahe, isang imahe na ganap na kakaiba at hindi niya maintindihan. Pagdating sa bahay, ang unang taong hinanap niya ay si Aling Nena, ang kanyang ina, ang tagapayo ng lahat ng maling desisyon sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Marco ang lahat ng may pagkabigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at galit. Ikinuwento niya ang tungkol sa mamahaling damit na suot ko, ang aking malamig na ugali at, higit sa lahat,
Ang grupo ng mga matataas na ehekutibo na yumuyuko sa akin. Tinapos niya ang kanyang kuwento sa isang desperadong tanong. Nay, sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyayari? Si Aling Nena, pagkatapos makinig ay walang ipinakitang pagkalito. Sa halip, pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, tumigas ang kanyang mukha. Ang kanyang maliliit at mahaba na mga mata ay kumislap na may masamang tingin. Pinatong niya ang kanyang hita, ang kanyang boses ay matalim tulad ng kutsilyo. Sasabihin ko sa iyo, walang kakaiba dito. Mas malinaw pa sa tubig. Nagtanong si Marco na nagtataka. Siyempre, Nay. Pero napaka-inosente mo. Umungol si Aling Nena. Tinanggal siya sa trabaho. Umalis siya ng walang sentimo. Sa loob lamang ng ilang araw at ganyan na agad ang kanyang pagbabago. Saan siya kumukuha ng pera? Mga branded na damit, luxury car, at isang grupo ng mga hotel manager na naglilingkod sa kanya. Hindi mo ba naisip na may matanda na siyang syota? Siguradong niloloko kanya noon pa man. Kaya nagkunwari siyang natanggal para sumama sa iba. Niloloko kanya, anak ko. Ang mga salita ni Aling Nena, bagamat hindi lohikal at masama. Hindi niya matanggap na ang asawang kakahiwalay niya lang ay maaaring mabuhay ng mas mahusay kahit na mas sumikat. Ang paniniwala na hindi ako tapat sa kanya, na umaasa ako sa ibang lalaki para makuha ang mga bagay na iyon, ay nagpapadama sa kanya ng mas mabuti. Ginawa siya nitong mula sa traitor, patungo sa isang kaawa-awang biktima. Sumiklab ang galit ni Marco. Tinatabunan ang kanyang unang pagkalito. Namula ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang putang inang iyon, paano niya nagawa akong lokohin ng ganito? Kaya sinasabi ko sa iyo, patuloy ni Aling Nena na naglakas loob. Kailangan mong ilagay siya sa lugar niya. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay ng masaya at marangya. Basta ganoon na lang. Kailangan natin siyang ilantad sa harap ng lahat. Hindi kayang tiisin ng pamilya natin ang kahihiyang ito. Tingnan natin kung gusto pa rin siyang malaman ng kanyang matandang syota. Ang nakakalason na mga salita ni Aling Nena ay nagsilbing pampasigla. Binago si Marco mula sa isang hindi tapat na asawa patungo sa isang lalaking bulag sa selos. Wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa mga spekulasyon ng kanyang ina. Sa kanyang isip ngayon ay mayroon lamang isang layunin. Sirain ako upang ipakita na ang kanyang desisyon na iwanan ako ay tama. Ang bulag na galit ni Marco ay nakahanap ng isang perpektong kakampi. Si Valeria. Nang gabing iyon, nang ikuwento ni Marco ang lahat, hinaluan ng mga spekulasyon ni Aling Nena, hindi nagulat si Valeria. Sa halip, nagpakita siya ng hindi kapani-paniwalang pag-unawa at kalungkutan para kay Marco. Niyakap niya ang kanyang dibdib, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng pagganyak. Mahal, hindi ako makapaniwala na ganyan pala si Isabela. Sorry talaga para sa iyo na tiniis mo ang ganyang asawa sa loob ng maraming taon. Kaya pala gusto mong maghiwalay. Si Marco, na inaliw, ay lalong naramdaman na tama ang kanyang mga ginawa. Kumuyom ang kanyang mga ngipin. Bibigyan ko siya ng leksyon. Ipapakita ko sa lahat ang kanyang totoong mukha. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Valeria. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya. Hindi lang niya gustong mapasa kanya si Marco, kundi burahin din ang aking imahe sa kanyang buhay. Gusto niya akong makita na sira na walang pag-asang bumangon. Tumingala siya kay Marco. Ang kanyang boses ay bumulong, ngunit bawat salita ay maingat na kinakalkula. Mahal, mayroon akong ideya, ngunit hindi ko alam. Natatakot ako na masyado itong malupit. Anong ideya? Sabihin mo sa akin. Mabilis na tanong ni Marco. Sa ganyang uri ng babae ay hindi dapat magkaroon ng awa. Bueno, mayroon akong kaibigan na isang mamamahayag. Hindi siya nagtatrabaho para sa isang seryosong pahayagan. Sumusulat siya para sa mga gossip website na iyon. Mabilis silang naglalathala ng mga sensational na balita. Maaari nating hilingin sa kanya na imbestigahan kung sino ang lalaking kasama ni Isabela. Kailangan lang natin ng isang larawan, isang ebidensya, at ilathala ito sa internet. Pagkatapos ay hindi niya ito maitatanggi. Sigurado ako nakakampi sa iyo ang opinyon ng publiko. Ang plano ni Valeria ay hindi ka panipaniwala na masalimuot. Hindi lang ako ang pinuntirya nito, kundi pati na rin ang imahinasyong lalaki na inakala nilang kasama ko. Kumislap ang mga mata ni Marco nang marinig niya ito. Siyempre,
Bakit hindi niya naisip na gamitin ang opinyon ng publiko para sirain ang isang tao? Ito ang pinakamabilis at pinakamalupit na paraan. Sige, gawin natin iyan, agad na tumango si Marco. Kontakin mo na ang kaibigan mo ngayon. Hindi mahalaga kung magkano ang magastos, ako ang bahala sa lahat. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Valeria nang nasisiyahan at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Hindi niya alam na ang kutsilyo na ibinigay niya kay Marco ay hindi lang ako ang susugatan, kundi babalik din sa kanila, pinuputol ang kanilang sariling buhay. Akala nila ay sila ang mga ngaso. Hindi nila alam na sila ang mga gamu-gamo na lumilipad ng bulag patungo sa apoy. Habang abala si Marco at Valeria sa kanilang maruming plano, nasa isang ganap na ibang mundo ako. Ang meeting room sa pinakamataas na palapag ng Manila Royal Palace Hotel ay nag-aalok ng panoramic view ng isang bahagi ng syudad, ngunit wala akong oras para pagmasdan ang tanawin. Sa harap ko ay halos 20 direktor at department head ng Spanish subsidiary ng Steel Group. Lahat sila ay mga veterano sa mundo ng negosyo at nararamdaman ko ang kanilang mga kuryoso at medyo nagdududang tingin na nakatuon sa akin. Umupo ako sa ulo ng mesa, natuwid ang likod at maingat na nakalagay ang mga kamay sa mesa. Umupo si Mr. Morales sa tabi ko na nagsisilbing tahimik na suporta. Alam kong ito ang aking unang pagsubok. Kailangan kong patunayan ang aking halaga. Patunayan na hindi ako nasa silya na iyon dahil lang sa ako ang anak ng presidente. Huminga ako ng malalim, inalis ang lahat ng larawan ni Marco at ang aming sirang kasal sa aking isip. Sa sandaling ito ay trabaho lang ang umiiral. Ang aking boses ay malinaw at matatag, walang kahit kaunting panginginig. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Isabela Santos. Mula ngayon, opisyal kong tinatanggap ang posisyon ng Executive President ng Steel Group sa Spain. Hindi ako magsasabi ng marami tungkol sa aking sarili. Mas gusto kong husgahan ninyo ako sa aking mga ginagawa. Nagsimula ang pulong. Nakikinig ako sa bawat ulat, sinusuri ang bawat numero. Paminsan-minsan ay nagtatanong ako ng matatalas na tanong na direkta sa punto, na nagpapahirap sa ilang direktor. Nang ipresenta ang 600 milyong luxury resort complex project sa Palawan, natahimik ang buong silid. Ito ang pinakamalaki at pinakamataas na ambisyon ng Steel Group project sa Spain hanggang sa ngayon. Pagkatapos ng presentasyon ng project director, hindi ako nagdesisyon ng madali. Tiningnan ko ang bawat pahina ng dossier. Ang aking mga mata ay humihinto sa risk analysis. Tiningnan ko siya, kalmado ang aking boses. Napakadetalyado ng plano, ngunit sa tingin ko ay minamaliit natin ang mga panganib sa kapaligiran. Bukod pa rito, ang communication strategy ay tila medyo luma na, nakatuon lamang sa luxury at nakakalimutan ang lokal na cultural factor. Hindi lang nagtatayo ng mga gusali ang Steel Group, nagtatayo tayo ng sustainable values. Natahimik ang silid. Bahagyang namutla ang project director, ngunit pagkatapos ay tumango ng may paghanga. Tama ka po, Presidente. Iyon nga ang bahagi na kulang sa amin. Ngumiti ako ng bahagya. Kung gayon, idagdag ninyo. Bibigyan ko ang project team ng 2 linggo para repasuhin ang plano ayon sa mga direktiba na aking iminungkahi. Pagkatapos nito, opisyal na sisimulan ang proyekto. Gusto ko na ang UAN 500 milyong proyekto na ito ay agad na magsimula at maging isang lubos na tagumpay. Ang aking matibay na mga salita ay umalingaw-ngaw na parang isang hindi mababawing utos. Nawala ang pagdududa sa mga mata ng mga direktor, napalitan ng respeto at tiwala. Natapos ang pulong sa isang ganap na ibang kapaligiran. Nang umalis ang lahat at kami na lang ni Mr. Morales ang natira, huminga ako ng maluwag at sumandal sa aking silya. Sa isang lugar sa aking isip, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Isang pabigat na tulad mo. Lumayas ka, kumuyom ang aking mga kamao nang hindi sinasadya. Oo, ipapakita ko sa pabigat na iyon na kaya kong tiisin ang isang kinabukasan na hindi niya kailanman makakamit sa buong buhay niya. Si Mateo, ang kaibigang mamamahayag ng tsismis ni Valeria, ay tinanggap ang trabaho hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa na 3,000 na ipinangako ni Marco sa kanya. Akala niya ay madali lang itong gawain. Imbestigahan ang isang bagong tanggal sa trabaho na babae, alamin kung anong mayamang matanda ang kasama niya, kumuha ng ilang nakakakompromisong larawan at sumulat ng isang artikulo para sirain siya. Isang trabaho na pamilyar na pamilyar.
Nagsimula siya sa pangunahing impormasyon na ibinigay ni Valeria. Ang aking pangalan, ang aking dating kumpanya, ang address ng aking dating apartment. Epektibo si Mateo. Sa ilang tawag at kanyang mga koneksyon, nalaman niya agad na hindi na ako nakatira doon. Nalaman din niya na naghiwalay na kami ni Marco. Lahat ay tila umaayon sa script na nilikha ni na Valeria at Marco. Gayunpaman, habang si Mateo ay nagpapalalim sa investigasyon, nagsimula siyang makaramdam na mayroong kakaiba. Isang bagong tanggal sa trabaho na babae na nawawala ng walang bakas. Hinanap niya ang aking pangalan sa social media, ngunit walang nakitang makabuluhan. Parang naglaho ako. Nagising ang kuryosidad ng isang tagahanap ng balita. Nagpa siya siyang gumamit ng mas propesyonal na paraan. Humingi siya ng tulong sa isang kontak sa isang kumpanya ng telepono para suriin ang aking kamakailang history ng tawag. Ang resulta ay nagpakunot ng noo ni Mateo. Sa listahan ng mga papasok na tawag ay mayroong isang dayuhang numero na paulit-ulit na tumatawag. Sa isang maliit na trick, nalaman ni Mateo na ang numero ay nakarehistro sa pangalan ng representative office ng isang malaking conglomerate. Isang pangalan na kilala ng sinuman sa mundo ng negosyo. Steel Group. Naramdaman ni Mateo ang lamig sa kanyang likod. Hindi ito kasing simple ng kanyang inakala. Hinanap niya ang Isabela Santos sa isang internal database para sa mga mamamahayag at pagkatapos ay lumabas ang isang lumang press release. Ito ay isang maliit na balita tungkol sa presidente ng Steel Group, si Don Alejandro Santos, na bumisita at nagbigay ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad. May kalakip na larawan. Sa larawan, kasama ang pinakamakapangyarihang tao sa conglomerate, ay isang batang estudyante na may nagniningning ng ngiti. Ang caption ay nagsasabi na si Presidente Alejandro Santos kasama ang kanyang anak na babae, si Miss Isabela Santos. Sa kanyang pagbisita sa universidad, ilang beses na kinusot ni Mateo ang kanyang mga mata na inihambing ang lumang larawan sa retrato na ipinadala ni Valeria sa kanya. Walang pagdududa, napako siya sa kinatatayuan. Natuklasan niya ang isang sumasabog na lihim. Ang biktima na binayaran siya para ipakasal ay ang nag-iisang anak na babae ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa Europa. Ang diborsyo na ito ay hindi tungkol sa isang affair. Ito ay tungkol sa isang prinsesa na itinapon sa putik. Ang kasakiman ng isang tagahanap ng balita ay nanakop sa kanya, nalampasan ang kanyang pangako kay Valeria at ang J3000. Hindi ito ordinaryong tsismis. Ito ay isang eksklusibong balita na maaaring yumanig sa bansa, na maaaring magdala sa kanya ng katanyagan at isang mas malaking halaga ng pera. Mabilis niyang pinatay ang telepono, pinutol ang lahat ng kontak kay Valeria. Hindi niya maaaring palayasin ang malaking isda na ito. Nang gabing iyon ay hindi natulog si Mateo. Umupo siya sa harap ng kanyang computer, nagtatype na parang baliw. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Gumagawa siya ng bomba at naghihintay na lang kinabukasan para pasabugin ito. Nang umagang iyon, ay nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito kalungkutan, kundi isang nakakabagabag na katahimikan, tulad ng ibabaw ng isang lawa bago ang isang bagyo. Nakaupo ako sa mesa ng almusal kasama si Elena. Masayang nagkukuwento siya tungkol sa kanyang trabaho, habang tahimik akong nakikinig. Alam kong ang bomba na hawak ng mamamahayag ay maaaring sumabog anumang oras. At tama ako. Nakatingin si Elena sa kanyang telepono habang nag-aalmusal, gaya ng dati. Biglang nahulog ang kutsara na hawak niya sa kanyang mangkok na may tuyong ingay. Lumaki ang kanyang mga mata, nakapako sa screen. Ang kanyang mukha ay lumipat mula sa sorpresa, patungo sa pagkamangha, at pagkatapos ay sa ganap na kawalang paniniwala. Nabubulol siya, hindi makabuo ng isang pangungusap. Basta na lang niya inabot sa akin ang telepono. Isabela. Halika tingnan mo ito. Ikaw ba iyan? Dahan-dahan akong lumapit, bagaman naiisip ko na. Sa screen ng telepono ni Elena ay ang front page ng isa sa pinakamalaking online economic newspaper sa bansa. Malaki at nakabold ang headline. Nalantad ang misteryo. Ang tagapagmana ng AR 2,000 milyon ng Steel Group. Ang kanyang lihim na kasal at ang kanyang nakakagulat na diborsyo mula sa isang ordinaryong lalaki. Sa ilalim ay isang malinaw na larawan ng aking mukha, malamang na nakuha mula sa isang archive ng grupo. Sa tabi ay isa pang larawan, ang larawan ng aking kasal kay Marco.
Detalyado ang artikulo. Inilantad nito ang buong pagkakakilanlan ko bilang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Alejandro Santos. Sinuri nito ang napakalaking sukat ng Steel Group at hindi nakalimutan na bigyang diin ang aking lihim na kasal at ang aking mabilis na diborsyo. Bagamat hindi tinukoy ng artikulo ang dahilan ng diborsyo, ang mga salitang ordinaryong lalaki sa tabi ng tagapagmana ng iyet 2,000 milyon ay isang sapat na kahihiyan para sa opinyon ng publiko upang gumawa ng buong kwento. Tumingala si Elena sa akin na puno ng pagkalito ang mga mata. Isabela, totoo ba ang nakasulat? Ikaw ba ang anak ng presidente ng Steel Group? Hindi ako sumagot. Tahimik ko lang kinuha ang kanyang telepono. Nag-scroll ako sa section ng komento. Libo-libo, 10,000 komento ang nagsasayaw sa screen. Diyos ko, ito ay isang Cinderella sa totoong buhay. Ang asawang iyan ay umiiyak siguro ng husto. Iwanan ang iyong asawa para malaman na siya ay isang bilyonaryo. Mayroon pa bang pelikula na mas drama kaysa rito? Ang media storm ay opisyal nang dumating, hindi lamang sa aking buhay, kundi malapit nang walisin ang peking kapayapaan ni Marco at ng kanyang pamilya. Ibinigay ko pabalik kay Elena ang telepono, tinitingnan siya ng direkta sa mga mata. Alam ko na may utang akong paliwanag sa kanya, ngunit bago ako makapagsalita, umiling si Elena. Hindi pa rin niya malampasan ang pagkabigla. Nananatili siyang nakaupo na nakatingin sa akin at pagkatapos ay sa screen ng telepono na parang sinusubukang kumpirmahin kung ang kaibigan na kilala niya sa loob ng maraming taon at ang tagapagmana sa front page ay iisa. Sa parehong oras, sa bahay na kakahiwalay ko lang, si Marco at Aling Nena ay nag-aalmusal din. Maagang gumising si Aling Nena para maghanda ng paeya, isang gantimpala sa tagumpay ng kanyang anak. Ang anak kong ito ay may magandang mata, sabi ni Aling Nena habang kumakain. Maganda, mabait at edukado si Valeria, hindi tulad ng isa pang walang silbi, na puro problema lang ang alam. Si Marco, na pinuri, ay ngumiti. Kakainom lang niya ng kape nang kinuha niya ang kanyang telepono para basahin ang balita sa umaga. Ito ang kanyang ugali, laging nagpapanggap na interesado sa kasalukuyang ekonomiya. Bigla, huminto ang kanyang kamay sa ere. Nahulog ang tinidor sa sahig. Tumapon ang tasa niya ng kape sa mesa, ngunit hindi niya napansin. Namutla ang kanyang mukha. Nakapako ang mga mata sa screen ng telepono, humihinga ng mabilis. Pero anong ginagawa mo? Para kang multo, bulong ni Aling Nena. Sinayang mo ang masarap na kape. Yumuko siya para tingnan kung ano ang binabasa ng kanyang anak, at pagkatapos ay siya rin ay natigilan. Sa screen ng telepono ni Marco ay ang parehong artikulo na may retrato ko sa gitna. Kinailangan ni Aling Nena na kusutin ang kanyang mga mata ng ilang beses. Iyan-iyan si Isabela, tama, nauutal ang boses niya. Baliw ang mga mamamahayag na ito. Hindi sumagot si Marco. Parang nawalan siya ng kaluluwa. Nang nanginginig ang mga kamay, ay nag-click siya sa link. Binabasa ang bawat salita ng artikulo ng paulit-ulit. Habang binabasa niya, lalo siyang namumutla. Steel Group, isang pangalan na pinakamalas niya lang marinig sa mga malalayong financial news report, ay ngayon ay nauugnay sa asawang kakahiwalay niya lang ng walang awa. Naalala niya ang aking imahe sa Manila Royal Palace Hotel, ang paggalang ng mga direktor. Lahat ng piraso ay biglang nagtama, bumubuo ng isang kumpletong larawan. Isang katotohanan na napakakatakot na hindi niya kayang harapin. Itinapon niya ang isang minahan ng ginto. Hindi, isang minahan ng diamante para habulin ang isang maliit na bato sa daan. Naintindihan na ni Aling Nena ang sitwasyon. Huminto siya sa pagsigaw. Pinalitan ang kanyang galit ng isang nakakatakot na katahimikan. Bumagsak siya sa silya na hawak ang kanyang ulo. Diyos ko, Isabela. Pagkatapos ay hindi na natapos ang kanyang pamilya ang pangungusap. Ang pagsisisi at takot ay nagsimulang sakupin ang kanyang isip. Hindi lang niya pinagsisisihan ang pagkawala ng pera, kundi natatakot din siya. Takot sa paghihiganti ng isang taong kanilang ginipit. Isang taong, tulad ng alam nila ngayon, ay may kapangyarihan na durugin ang buong pamilya niya. Lumalamig ang kape na natapon sa sahig, ngunit walang gustong maglinis. Ang unang pagkabigla ay napalitan ng ganap na takot. Dali-dali kinuha ni Marco ang kanyang telepono at tinawagan ang aking numero
ang numerong hindi niya pinansin ni isang beses mula nang palayasin niya ako. Desperado ang tunog ng tawag. Tumawag siya ng isa, dalawa, 10 beses. Ngunit ang tanging tugon ay ang mahaba at malamig na tunog. Hindi siya sumasagot, Nay. Hindi siya sumasagot, sigaw ni Marco. Ang boses niya ay puno ng kawalang lakas at kawalan ng pag-asa. Kung gayon, patuloy ka pa ring tumawag, huwag kang manatili dyan. Natakot din si Aling Nena. Kailangan mong tawagan siya hanggang sumagot siya. Sabihin mo na nagkamali ka, na nagsisisi ka, humingi ka ng tawad. Nagpatuloy si Marco sa pagtawag nang hindi nalalaman na sa parehong sandali ay nakaupo ako sa harap ni Elena. Tahimik na pinagmamasdan kung paano umiilaw ang screen ng aking telepono nang paulit-ulit sa pangalang Marco X. Hindi ako sumagot o nag-hang up. Nanatili lang akong nakatitig dito na sumasayaw ng galit sa basag na screen. Bawat missed call ay isang huling hiyaw, ngunit huli na ang lahat. Dahil hindi ako makontak, nagsimulang tawagan ni Marco ang aming mga dating kaibigan, nagtatanong kung may nakakaalam kung nasaan ako, ngunit walang nakakaalam. Tulad ng isang sugatang hayop, tumakbo siya palabas ng bahay at nagmaneho papunta sa aking dating kumpanya. Pumasok siya sa Human Resources Department, hinihingi ang aking bagong address. Ngunit tiningnan lang siya ng kakaiba at umiling. Sinabing personal na impormasyon ng mga empleyado iyon at hindi nila maaaring ibunyag. Lumabas siya ng kumpanya at nagmaneho papunta sa kapitbahayan ni Elena. Alam niya na siya ang aking nag-iisang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya alam ang eksaktong numero ng apartment. Nagmaneho siya ng paikot-ikot sa kapitbahayan. Ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ang bawat balkonahe, umaasang makakita ng isang pamilyar na figura, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Napuno siya ng kawalang lakas. Malakas niyang binatukan ang manibela. Galit na tumunog ang busina. 2 araw pa lang, hawak niya ang kapangyarihan. Siya ang nagbigay sa akin ng kanyang awa. Ngayon ay naging isang kaawa-awang basura siya. Hindi makontak ang babaeng kakahiwalay niya lang. Ganap na baliktad ang mga papel. Sa maginhawang apartment ni Elena, tiningnan ko kung paano sa wakas ay natahimik ang screen ng aking telepono. Marahil ay sumuko na siya o naubusan ng baterya. Kalmado kong kinuha ang telepono, binuksan ang aking contact list, nakita ang kanyang pangalan, at nang walang pag-aalinlangan ay pinindot ang 2 salita, block contact. Isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang huling tali na nagbubuklod sa amin ay opisyal nang naputol. Pagkatapos kong i-block ang numero ni Marco, tumingala ako kay Elena. Nananatili siyang nakaupo na nakatingin sa akin ng tahimik. Puno ng tanong ang kanyang mga mata. Alam ko na oras na para ikuwento ang lahat. May utang akong katotohanan sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Elena, nagsimula ako. Medyo pilit ang boses ko. Totoo ang sinasabi ng pahayagan. Ako ang anak ng presidente ng Steel Group. Nagulat si Elena, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango na parang sinusubukang iproseso ang hindi kapani-paniwalang impormasyon na ito. Medyo naisip ko na pagkatapos kitang makita sa Manila Royal Palace Hotel. Pero, bakit mo itinago sa akin? At bakit mo tiniis ang gago na iyon at ang nanay niya sa loob ng maraming taon? Huminga ako ng malalim at sinimulan ang aking kuwento. Ikinuwento ko kung paano laging gusto ng aking ama na magkaroon ako ng normal na buhay, na hanapin ang kaligayahan sa aking sarili nang walang impluensya ng pera at katayuan. Ikinuwento ko kung paano ko nakilala at minahal si Marco, isang malinis at inosenteng pag-ibig mula sa kolehiyo. Naniwala ako na mahal niya ako kung sino ako, hindi dahil sa anumang iba pa. Ikinuwento ko kung paano ko nagpasya na itago ang aking pagkakakilanlan para pakasalan siya, para magkaroon ng normal na pamilya tulad ng sinumang iba pa. Sa loob ng 3 taon ay sinubukan kong maging isang mabuting asawa, isang masunuring manugang. Tinanggap kong talikuran ng isang buhay ng karangyaan. Tinanggap ko ang isang normal na trabaho para lang makabuo ng maliit na pugad na iyon. Akala ko ay iyon ang kaligayahan. Nanginginig ang aking boses. Ngunit nagkamali ako. Masyado akong inosente na isipin na walang mahalaga ang pera. Para sa kanila, iyon ang lahat. Hanggat ako ay kapakipakinabang, tinatrato nila ako ng mabuti. Ngunit nang magkunwari akong maging pabigat, hindi sila nag-alinlangan na itapon ako. Nakikinig si Elena sa aking kwento nang hindi nakikialam.
Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, nagbibigay ng init. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa sorpresa, patungo sa galit, at, sa wakas, sa pagkahabag. Nang matapos ako, wala siyang sinabi. Hinila lang niya ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Ang tanga mo, bulong niya. Ang boses niya ay nakakabingi. Bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa? Isabela, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Pasensya, sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking pisngi. Ayaw ko lang na may makaalam. Masyado akong nakakapit sa aking pekeng kaligayahan. Okay na, Elena. Binitawan niya ako. Pinupunasan ang aking mga luha, bagaman namumula ang kanyang sariling mga mata. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Ngayon ay bumalik ka na sa iyong sarili. Ang gago na iyon at ang kanyang pamilya ay naglakas loob na tratuhing ganyan ang aking kaibigan. Hindi ko hahayaan na makaligtas sila. Sa pagkakita sa kanyang matibay at galit na tingin, napatawa ako sa pagitan ng mga luha. Ang sakit sa aking puso ay tila bumaba sa kalahati. Ganoon nga, hindi na ako nag-iisa. Ang laban na nasa harap ko ay maaaring puno ng mga tinik, ngunit kasama ang isang kaibigan na tulad niya sa tabi ko, alam ko na malalampasan ko ang lahat. Hindi lang chismis sa online ang media storm. Nagdala ito ng tunay na pagkasira. Ang maliit na kumpanya ng konstruksiyon na laging ipinagmamalaki ni Marco, ang ginagamit niya para ipagmalaki sa akin, ay nagsimulang gumuho. Ang mga kasosyo, na dati ay puro ngiti, ngayon ay naghahanap ng dahilan para umatras, para kanselahin ang mga kontrata. Hindi nila ito sinasabi ng direkta, ngunit alam ko na walang gustong makipagnegosyo sa isang taong itinuturing ng lipunan na oportunista, isang trader. Desperado dahil hindi ako makontak, ginamit ni Marco ang kanyang huling paraan. Nahanap niya ang numero ng telepono ng opisina ng presidente ng Steel Group, isang pampublikong numero sa website ng kumpanya. Kinailangan niyang dumaan sa hindi mabilang na mga sekretarya at assistant. Paulit-ulit siyang tinanggihan, ngunit sa isang walang hiya na pagtitiyaga. Sa wakas ay na-transfer ang kanyang tawag sa aking linya. Sinusuri ko ang quarterly financial report nang tumunog ang internal phone ng aking desk. Sinabihan ako ng aking sekretarya na may isang lalaking nagngangalang Marco Vega na nagsasabing isang lumang kakilala ang nagpipilit na makipag-usap sa akin. Ibinigay ko ang tawag. Hello, sabi ko. Kalmado at malamig ang boses ko. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan at pagkatapos ay isang pamilyar, ngunit kakaibang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na napakaluya na nagdulot sa akin ng panginginig sa pagkasuklam. Isabela, Isabela, mahal ko. Ako ito. Ako si Marco. Tinawag niya akong mahal. Isang salita na hindi ko narinig sa matagal na panahon, ngunit ngayon ay wala itong matamis na kahulugan. Parang isang nakakadiri na kasinungalingan. Nagkamali ka ng numero. Sagot ko na malapit ng ibaba ang tawag. Huwag kang mag-hang up. Sigaw niya sa kabilang linya. Puno ng takot ang boses niya. Isabela, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako talaga. Maaari mo ba akong patawarin sa pagkakataong ito? Malapit nang malugi ang kumpanya ko. Ang mga kasosyo, lahat sila ay umalis. Tulungan mo ako, pakiusap. Iligtas mo ang kumpanya ko, asawa. Ang huling salita, asawa, na binigkas ng napakaluya ay parang isang walang talim na kutsilyo na kumukuskos sa aking tenga. Ang lalaking naghagis sa akin ng mga papeles ng diborsyo na tinawag akong isang pabigat ay ngayon ay ginagamit ang parehong titulo para ipakiusap ang aking awa. Nakakatawa. Nananatili akong tahimik. Ang aking katahimikan ay tila mas nagpatakot sa kanya kaysa sa anumang insulto. Ginawa nitong mas nagulo si Marco. Isabela, magsalita ka. Sa huli, may 3 taon tayong magkasama. Hindi ka maaaring tumingin sa ibang direksyon. Kailangan mo lang magpakita. Magsalita ng isang salita. Kailangan mo lang sabihin sa kanila na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay maaayos. Pinapangako ko sa iyo. Pinapangako ko na babawi ako sa iyo, na babalik ako sa iyo. Natawa ako. Isang malamig at mapanukso na tawa ang umalingaw-ngaw sa telepono. 3 taong magkasama, may lakas ka pa rin ng loob na banggitin iyan, Marco. Nang dinala mo sa bahay ang iyong kabit,
Naisip mo ba ang tatlong taong iyon? Nang kayo ng nanay mo ay nagplano na palayasin ako ng walang anuman. Naisip mo ba ang tatlong taong iyon? At ngayon na malapit ka nang mawala ang lahat, inilalabas mo ito para magmakaawa sa akin? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Pakinggan mo ako ng mabuti, Marco Vega. Kung malugi ang kumpanya mo, iyan ang iyong karma. Huwag mo na akong tawagan kailanman. Wala nang natira sa atin. Pagkatapos nito, bigla akong nag-hang up, pinutol ang kanyang mga nakakaawang panawagan. Tumingin ako sa bintana, ang syudad ay abala, at buhay pa rin. Kalmado ang aking puso, tulad ng ibabaw ng isang lawa. Lumipas na ang sakit, ngayon ay kawalang respeto na lang ang natira. Dahil sa kabiguan niyang magmakaawa sa akin, bumalik si Marco sa bahay na parang isang kaluluwang nawawala. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ang nagtulak sa kanyang dakilang ina sa larangan ng labanan. Hindi matanggap ni Aling Nena na ang kanyang mahal na anak ay nasa bingit ng pagkalugi at lalong hindi matanggap na ako, ang manugang na kanyang kinasusuklaman, ang may hawak ng kapalaran ng kanilang pamilya. Kinabukasan ay ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Nagpakita siya sa building ng headquarters ng Steel Group. Nasa gitna ako ng isang mahalagang pulong nang diskreto na lumapit ang aking sekretarya sa aking tenga na may medyo hindi komportable na ekspresyon. Presidente, may isang matandang babae na gumagawa ng eskandalo sa lobby. Sinasabi niya na siya ang iyong biyenan. Kumunot ang aking noo, ngunit pagkatapos ay bahagya akong ngumiti. Ang kilos na ito ay napaka-estilo niya. Hayaan mo siya. Ilagay ang mga security camera ng lobby sa main screen. Sa malaking screen ng meeting room ay nagsimulang ipalabas ang isang tragicomedy. Si Aling Nena, gusot ang buhok at gulo ang damit, ay nakaupo sa malamig na marmol na sahig ng lobby. Umiiyak siya ng malakas. Binubugbog ang sahig. Ikinukwento ang kanyang kwento sa sinumang dumaan doon. Diyos ko, anong kalupitan? Narito ang aking manugang. Sa itaas, siya ang aking manugang, yumaman, at iniwan ang kanyang asawa at ang kanyang kawawang biyenan. Tingnan ninyo kung hindi ito isang kalupitan. Napakahusay niyang umarte, na may luha at sipon na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay napakaluya, na tila nakaranas siya ng pinakamalaking pagkakasala. Nagsimulang magtipon-tipon ang ilang kuryoso. Agad na dumating ang mga security personnel ng gusali, na propesyonal na sinanay, sinusubukang pakalmahin siya ng magalang. Ma'am, pakiusap. Ito ay lugar ng trabaho. Kung may problema po kayo, pakiusap. Sumama po kayo sa reception area para ayusin ito. Ngunit hindi ganoon kadali si Aling Nena. Itinulak niya ang kamay ng security guard, sumisigaw ng mas malakas. Umalis kayo. Hindi ako aalis dito. Kailangan kong makita si Isabela, ang aking walang utang na loob na manugang. Siya ay nabibilang sa pamilya Vega, hindi siya maaaring umalis ng ganoon lang. Sa meeting room ay nanatili akong kalmado, bagaman nagsimulang magbulungan ang mga direktor. Sumenyas ako para manahimik sila. Nananatili akong nakaupo na pinagmamasdan ng kanyang pagganap sa pamamagitan ng kamera na parang nanonood ng isang murang komedya. Hindi gumalaw ang puso ko. Ang babaeng umiiyak ng walang tigil ay minsan nang tinawag kong nanay ng may paggalang. Ngunit ngayon, sa aking mga mata, hindi na siya iba kundi isang kaawa-awang estranghero. Ang kanyang pagganap ay natapos lang ng dalawang security guard na nawalan ng pasensya ay kinailangan siyang ihatid palabas ng building sa harap ng mga tingin ng awa ng mga tao. Nagpatuloy siya sa pagsigaw at pagmumura hanggang sa inilabas siya sa pangunahing pinto. Sumenyas ako sa aking sekretarya na patayin ang screen. Nagpatuloy ang pulong na parang walang nangyari. Pagkatapos ng walang kakwenta-kwentang pagganap ni Aling Nena, alam kong hindi na ako maaaring patuloy na maging pasibo. Panahon na para opisyal akong lumitaw sa publiko, hindi bilang bida ng isang eskandalo ng diborsyo, kundi bilang bagong presidente ng Steel Group sa Spain. Mabilis at propesyonal na inorganisa ang isang opisyal na press conference. Sa mga sumunod na araw, napakaabala ng aking opisina. Si Mr. Morales, ang communications team, ang legal team, lahat ay nagtrabaho ng buong lakas upang ihanda ang malaking kaganapan. Naghanda sila ng mga press release, inihanda ang listahan ng mga inimbitahan at inaasahan ang mga tanong ng mga mamamahayag. Lahat ay masusing kinakalkula
nang walang anumang pagkakamali. Ako rin ay abala sa trabaho, iniiwan ang lahat ng abala. Binasa at muling binasa ko ang development plan ng grupo. Sinulat ko ang aking sariling talumpati. Gusto kong maging tunay na nakaka-impact ang aking paglitaw, hindi lamang sa anyo, kundi pati na rin sa nilalaman. Ayaw kong maalala ako ng mga tao dahil lang sa aking maingay na diborsyo. Isang gabi, mag-isa sa aking malaking opisina, nanatili ako sa tabi ng bintana na tinitingnan ang naiilaw na syudad. Bigla kong naisip na hindi sapat ang basta na lang magpakita at mag-anunsyo ng mga proyekto. Kailangan ng mas malalim na kahulugan ang aking pagbabalik. Ang paghihiganti kay Marco at sa kanyang pamilya, ang makita silang sira. Maari itong magbigay sa akin ng panandaliang kasiyahan, ngunit pagkatapos noon ay hindi nito gagamutin ang sugat sa aking puso ni magbibigay ng anumang halaga sa lipunan. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Naalala ko ang aking pakiramdam ng kawalang lakas at kawalan ng pag-asa sa gabing maulan na iyon. Naalala ko ang mga babaeng nakilala ko sa mga nakaraang charity activities, mga babaeng naghihirap din sa kawalang katarungan na niyuyurakan ng mga paghuhusga. Katulad ko sila, maliban sa hindi nila nakuha ang aking kapalaran. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang sirain ang iyong kaaway, kundi ang bumuo ng isang mas maliwanag na buhay sa abo na kanilang iniwan. At hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin para sa iba. Hindi lang sa buhay ni Marco na nalanta ang media storm, kundi nagdulot din ito ng matinding pinsala kay Valeria na laging itinuturing ang sarili na nagwagi. Nakamit niya ang kanyang layunin. Nasa kanya si Marco. Pinalayas niya ako sa bahay. Ngunit ang meron siya ngayon ay isang walang halaga na produkto. Hindi na si Marco ang eleganteng at kumpiyansang lalaki na kanyang hinangaan. Naging mainitin ang ulo, laging balot sa galit at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya ito dinadala sa mamahaling restaurant. Hindi na siya binibilhan ng mamahaling regalo. Ang lahat ng kanyang isip at enerhiya ay nakatuon na ngayon sa isang bagay, ang humanap ng paraan para makontak ako, para iligtas ang kanyang gumuguhong karera. Nagsimulang makaramdam si Valeria na pinabayaan siya. Hindi na gaanong madalas ang mga tawag ni Marco, napalitan ng mga frantic na tawag sa aking numero na alam niyang hindi kailanman masasagot. Bawat pagtatangka niyang aliwin si Marco, ay marahas siyang itinataboy ni Marco. Ano ang alam mo? Manahimik ka at hayaan mo ako. Ang rurok ng kanyang pagkabigo ay dumating isang gabi. Habang naghahanda si Valeria ng masarap na hapunan para pasayahin si Marco, umuwi si Marco na amoy alak, inihagis ang mga susi ng kotse sa mesa at bumagsak sa sofa. Anong nangyari sa iyo? Masamang araw sa trabaho? Tanong ni Valeria ng may pagkamahiyain. Hindi sumagot si Marco. Kinuha ang kanyang telepono at muling tinawagan ang aking numero. Nang marinig ang mga desperadong tunog, inihagis niya ang telepono sa sahig na nabasag. Baliw ka ba? Sigaw ni Valeria. Oo, baliw ako. Sigaw niya pabalik. Masaya ka na? Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong bobong plano, kung hindi dahil sa iyong kaibigang mamamahayag, walang mangyayari sa lahat ng ito. Naging bato si Valeria. Sinisisi niya siya. Siya na nasa tabi niya, na nakipagsabwatan para sa kanya, ay ngayon ang may kasalanan. Naramdaman niya ang matinding galit. Paano mo masasabi iyan? Ikaw ang gustong maghiwalay. Ikaw ang gustong ilantad si Isabela. Tinulungan lang kita, natulungan mo ako. Mapait na natawa si Marco. Tinulungan mo akong mawala ang lahat. Ang kumpanya ko, ang reputasyon ko, at isang minahan ng ginto. Alam mo ba kung sino siya? Kaya niya sanang ibigay sa akin ang lahat. At ikaw? Ano ang ibinigay mo sa akin, maliban sa problema? Bawat salita ni Marco ay isang saksak sa puso ni Valeria, isang minahan ng ginto. Kaya sa kanyang mga mata ako ay isang minahan ng ginto, at siya ay isang problema lang, nagkamali siya. Ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay ay hindi ang maging kabit, kundi ang labis na pagpapahalaga sa kanyang sarili at ang maliitin ng kalupitan ng isang sakim na lalaki. Tiningnan niya ang lasing na lalaki sa harap niya, ang lalaking para sa kanya ay isinugal niya ang lahat, ngayon ay pagkasuklam at malaking kawalan na lang ang kanyang nararamdaman. Naglaho ang kanyang pangarap na kulay rosas. Ang gabi bago ang press conference, halos hindi ako nakatulog. Nakatayo sa aking malaking opisina, tiningnan ko ang natutulog na syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ng kalye ay kumalat na parang isang artipisyal na kalawakan.
Ang lahat ay napakalawak, napakarangya, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng kawalan sa aking puso. Ang bigat ng buong conglomerate, ang pressure ng daan-daang kamera, at ang sariwang paring mga peklat ng aking dating kasal ay nakababa sa aking mga balikat. Kaya ko ba? Maging sapat kaya ako para harapin ang lahat? Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumalik ang mga larawan ni Marco at ng kanyang ina, ang kanilang mga mapanukso ng ngiti, ang kanilang mga insulto. Kumuyom ang aking mga kamao. Hindi. Hindi ko maaaring hayaan ang aking sarili na maging mahina. Nang sandaling iyon, dahan-dahang nag-vibrate ang telepono sa aking desk. Ito ay isang video call mula sa isang pamilyar na internasyonal na numero. Bumilis ang tibok ng aking puso. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili bago sagutin. Sa screen ay lumitaw ang isang mukha na may markang mga kulubot ng panahon, ngunit may mainit at matalas na tingin tulad ng dati. Ang aking ama iyon. Hello anak. Ang kanyang malalim at mainit na boses ay umalingaw-ngaw. Hindi niya ako tinanong tungkol sa trabaho, o tungkol kay Marco, o tungkol sa eskandalo sa media. Tiningnan lang niya ako, isang tingin na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ayos ka ba? Ang simpleng tanong na iyon ay sapat na para basagin ang baluti ng lakas na sinubukan kong buuin. Napaipit ang aking lalamunan. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mga mata. Mabilis akong lumingon. Nagkunwaring tumingin sa bintana. Ayos lang ako, Papa. Ayos lang ang lahat. Sandaling natahimik ang aking ama. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Isabela, hindi kita dinala sa mundong ito para lang magkunwari na malakas. Anak kita. Hindi mahalaga kung sino ka o ano ang ginagawa mo. Lagi kang magiging anak ko. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, kahit sa akin. Huminto siya at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay matatag tulad ng isang bato. Gusto ko lang na malaman mo ang isang bagay. Maging matatag ka, anak ko. Laging nagtitiwala ako sa iyo at ipinagmamalaki kita. Ano man ang mangyari, ang iyong ama at ang buong pamilya na ito ay laging nasa likod mo. Natapos ang tawag. Inihilig ko ang aking ulo sa desk. Hinayaang dumaloy ng malaya ang mga luhang matagal ng pinigilan, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi ng pasasalamat at emosyon. Ang mga salita ng aking ama ay parang isang mainit na agos na naghugas sa lahat ng aking pag-aalala at takot. Ganoon nga, hindi ako nag-iisa, nasa akin ang aking pamilya. Sa suportang iyon, kaya kong harapin ang anumang bagyo. Ang function room ng Manila Royal Palace Hotel ay punong-puno ng tao ng araw na iyon. Walang tigil ang pagkidlat ng mga flash ng kamera, lumilikha ng isang nakakasilaw na ilaw. Daan-daang mamamahayag, business partners, at impluensyal na tao sa mundo ng pananalapi ang naroroon. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng bida. Nakatayo sa likod ng entablado, narinig ko ang host na nag-anunsyo ng aking pangalan, Isabela Santos. Malakas ang tibok ng aking puso, ngunit hindi pinawisan ang aking mga kamay. Huminga ako ng malalim at lumabas sa entablado ng kalmado. Sa sandaling lumitaw ako, natahimik ang silid, tanging ang tunog lang ng mga shutter ng kamera ang naririnig. Suot ko ang puting suit na aking maingat na inihanda. Ang aking maikling buhok ay eleganteng inayos. Ang aking mukha ay may subtle ngunit defined na makeup. Nananatili akong nakatayo. Bahagya akong ngumiti at yumuko bilang pagbati. Nagsimula ako sa aking talumpati. Ang aking boses ay malinaw at kalmado, walang pag-aalinlangan. Hindi ako nagsalita tungkol sa aking pamilya. Nibinanggit ko ang aking personal na buhay, na sentro ng atensyon ng media. Nagsalita ako tungkol sa Steel Group, tungkol sa aming bisyon, tungkol sa mga diskarte sa pagpapaunlad sa hinaharap. Nagsalita ako tungkol sa anapling daang milyong proyekto, tungkol sa mga sustainable values na gustong ibigay ng grupo sa bansang ito. Sa isang lugar sa syudad, alam kong nanonood din si Marco at Aling Nena ng press conference sa telebisyon. Naiisip ko ang kanilang mga mukha. Marahil ay pagkamangha, kawalang paniniwala at isang mapait na pagsisisi. Ang babae sa entablado na nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol sa mga proyekto ng bilyon-bilyon ay ang parehong inabandona nila ng walang awa, na tinawag nilang walang silbi, isang pabigat, natapos ang aking talumpati sa malakas na palakpakan. Pagkatapos ay dumating ang question and answer portion. Naguunahan ang mga mamamahayag sa pagtatanong.
Ang ilan ay matatalas tungkol sa negosyo at siyempre, ang iba ay kuryoso tungkol sa aking pribadong buhay. Isang mamamahayag ang tumayo, ang boses niya ay puno ng pagpapahiwatig. Presidente, kamakailan ay maraming impormasyon tungkol sa iyong personal na buhay. Nakaaapekto ba iyon sa iyong trabaho sa Steel Group? Muling natahimik ang silid. Lahat ay naghihintay ng aking sagot. Tiningnan ko siya ng direkta, ngumingiti ng propesyonal. Salamat sa iyong tanong. Naniniwala ako na ang halaga ng isang tao, lalo na ng isang leader, ay ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang kakayahan at mga kontribusyon, hindi sa pamamagitan ng mga side story. Ngayon ay narito ako bilang presidente ng Steel Group at umaasa ako na makatuon tayo sa mga development plan ng grupo. Ang aking sagot, matalino at diplomatiko, ay nakakuha ng pag-apruba ng lahat. Hindi ko iniiwasan ang tanong, ngunit sa parehong oras ay pinatunayan ko ang aking posisyon at profesionalismo. Nagpatuloy ang press conference, ngunit wala nang nagtanong tungkol sa aking personal na bagay. Naintindihan nila na ang babae sa harap nila ay hindi isang spoiled rich kid, kundi isang tunay na leader. Habang nasa reception, habang masayang nakikipag-usap sa mga inimbitahan, kasama sina Elena at Mr. Morales sa tabi ko, nagkaroon ng maliit na gulo sa entrance. Tumingin ako at hindi ako nagulat. Mukha silang kaawa-awa. Si Marco ay nakasuot ng luma at gusot na suit, ang kanyang mukha ay payat at wala sa sarili. Mas malala pa si Aling Nena, gusot ang buhok at namumula ang mga mata tulad ng isang hayop na ginipit. Nakita nila ako. Ang tingin ni Marco ay puno ng pagmamakaawa at huling pagsisisi. Ang kay Aling Nena ay puro galit at puot. Sinubukan nilang sumugod sa akin, ngunit pinigilan sila ng seguridad. Hayaan ninyo kaming dumaan. Kailangan namin siyang kausapin. Sigaw ni Aling Nena. Matinis ang kanyang boses. Sumenyas ako sa seguridad. Hayaan ninyo sila. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanila. Naghiwalay ang mga tao na lumilikha ng isang pasilyo. Lahat ng kuryosong tingin ay nakatuon sa amin. Huminto ako sa harap nila, nagpapanatili ng ligtas na distansya. Hinanap ninyo ba ako? Tanong ko. Kakatuwang kalmado ang boses ko. Nabulol si Marco, hindi makapagsalita, nakatingin lang sa akin ng may pagmamakaawa. Iba si Aling Nena. Kumuyom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang boses ay isang paghuni. Ano pa ang gusto mo? Inalis mo na ang lahat sa amin. Hanggang kailan mo kami pa iinsultuhin? Bahagya akong ngumiti. Isang ngiti na walang init. Hindi ako tumingin kay Marco, kundi direkta kay Aling Nena, sa kanyang gusot na damit. Nagkakamali ka. Wala akong inalis sa sinuman, binabawi ko lang ang laging sa akin. Huminto ako at pagkatapos ay nagpatuloy. Malumanay pa rin ang boses ko, ngunit bawat salita ay matalim tulad ng kutsilyo. Narinig ko na mahirap ang kalagayan ng pananalapi ng iyong pamilya. Wala kang trabaho, tama? Naging bato si Aling Nena nang hindi naiintindihan ang aking intensyon. Ang aming resort complex sa Palawan ay malapit nang simulan ang konstruksyon. Patuloy ko na may pekeng tono ng pag-aalala. Kailangan namin ng maraming tauhan. Mayroon pa ring ilang bakanteng posisyon para sa cleaning staff. Kung kailangan mo ng trabaho para matustusan ang iyong sarili, maaari kitang irekomenda. Ang sahod ay humigit kumulang i-100 bawat buwan na may accommodation at pagkain. Hindi masama. Tila nagyelo ang espasyo sa paligid namin. Ang aking alok, isang gawa ng kawanggawa na puno ng paghamak, ay isang sampal sa mukha ni Aling Nena. Mas masakit kaysa sa libong insulto. Ang kanyang mukha ay lumipat mula sa pula patungo sa putla. Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi makabigkas ng salita. Ang kahihiyang ito sa harap ng napakaraming tao ay marahil mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Tumango lang ako ng magalang at umikot. Iniiwan sila na nakatayo sa gitna ng lobby, napapaligiran ng mga bulungan at tingin na naghahalo ng awa at paghamak. Hindi kailanman nahuhuli ang karma. Dumarating lang ito kapag hindi mo inaasahan. Ilang araw pagkatapos ng mapaminsalang press conference na iyon, nang abala pa rin ang opinyon ng publiko, isa pang balita ang kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala itong kinalaman sa akin. Nasa aking opisina ako sinusuri ang mga unang file para sa pundasyon ng pumasok si Elena, na ang mukha ay isang halo ng pagkamangha at kasiyahan. Wala siyang sinabi.
Inilagay lang niya sa harap ko ang isang tablet. Sa screen ay isang headline ng isang financial newspaper, Vega Construction. Inimbestigahan sa tax fraud at estafa sa loob ng maraming taon. Lahat ng asset ay frozen. Sa ilalim ay isang larawan ni Marco na inescort ng 2 plainclothes agents mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay payat, hindi ahit. Ang kanyang tingin ay nawawala. Walang natira sa kanyang dating pagmamataas. Sinasabi ng artikulo na nakatanggap ang mga autoridad ng isang anonymous na sumbong na may kumpletong ebidensya ng mga pekeng kontrata at fraudulent na invoice na ginamit ng kumpanya ni Marco para umiwas sa buwis sa loob ng maraming taon. May mata ang langit. Isabela, bulalas ni Elena. Ang ganyang uri ng tao ay sa wakas ay nakukuha ang kanilang nararapat. Ngayon ay wala na siyang natira at makukulong pa. Banal na hustisya. Direkta kong tiningnan ang kaawa-awang larawan ni Marco sa screen, ngunit kakatuwang wala akong naramdamang kasiyahan. Hindi ako masaya o malungkot, isang kakaibang katahimikan lang. Ang galit, ang puot ay tila nawala sa press conference. Ang lalaki sa larawan ay ngayon ay isang estranghero sa akin, isang taong nagbabayad ng presyo ng kanyang masasamang gawa. Umiling ako at inilayo ang tablet. Tama na, Elena, wag mo nang tingnan. Ang kanyang kuwento ay wala nang kinalaman sa atin. Tiningnan ako ni Elena na nagulat sa aking katahimikan. Hindi ka ba masaya? Masaya? Bahagya akong ngumiti. Masaya na ang lalaking pinagsamahan ko ng aking buhay ay sira na. Hindi ako kasing banal para hilingin ang pinakamahusay para sa kanya, ngunit hindi rin ako kasing sama para masiyahan sa kanyang kapahamakan. Bawat isa ay may pananagutan sa kanyang mga gawa. Nagtanim siya ng hangin at ngayon ay umani ng bagyo. Ito ang batas ng karma, hindi isang bagay na dapat nating ikatuwa. Natahimik si Elena at pagkatapos ay tumango. Tama ka. Nagbago ka na talaga. Isabela, mas mature ka, mas malakas. Hindi ako sumagot. Bumalik lang ako sa mga file sa aking mesa. Ang mga kuwento, ang mga buhay sa mga papel na iyon ay mas karapat-dapat sa aking atensyon kaysa sa balita ng isang taong nabibilang sa aking nakaraan. Ang pagbagsak ni Marco ay para sa akin ay simpleng pagtatapos. Ang pagsasara ng isang luma at masakit na kabanata ng aking buhay. Ang opisina ng pundasyon ay inilagay sa isang hiwalay na palapag ng gusali ng korporasyon. Lahat ay medyo magulo pa. May mga karton na puno ng mga file at mga silya na nakabalot pa rin sa plastic, ngunit sa hangin ay may amoy ng bagong pintura, ang amoy ng isang bagong simula. Halos lumipat na si Elena dito sa akin nitong mga araw. Nagbakasyon siya sa kanyang dating trabaho para tulungan ako na ayusin ang lahat. Inalis niya ang kanyang takong, sinindihan ang kanyang mga manggas, at inilipat ang mga karton na parang isa pang empleyado. Ang makita siyang gumalaw nang may ganitong enerhiya ay nagpuno sa akin ng init. Isang hapon, nang kaming dalawa lang, naghanda ako ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Pagod, pero masaya, sabi ni Elena, pagkatapos ng isang higop. Ang pag-iisip lang sa lahat ng taong tutulungan natin ay nagbibigay sa akin ng mas maraming enerhiya. Tiningnan ko siya at ngumiti. Elena, paano kung iwanan mo ang iyong trabaho? Halos masamid si Elena. Ano ang sinasabi mo? Kung iiwanan ko iyan, paano ako mabubuhay? Hindi ako nagbibiro. Direkta ko siyang tiningnan. Seryoso ang boses ko. Gusto kitang alukin ng trabaho dito, hindi bilang empleyado, kundi bilang executive director ng pundasyon. Nakanganga si Elena. Seryoso ka, Isabela? Wala pa akong mas seryosong sinabi. Kailangan ko ng isang taong ganap kong mapagkakatiwalaan, isang taong may kakayahan at isang mabuting puso, at wala akong maisip na iba kundi ikaw. Tutulungan mo ako na pamunuan ang pundasyon, pamahalaan ang mga operasyon, tiyakin na ang lahat ng tulong ay makakarating sa mga tamang tao. Hawakan ang iyong kamay, Elena. Alam kong malaking desisyon ito, ngunit nagtitiwala ako na kaya mong gawin. Sama-sama nating bubuuin ang lugar na ito. Gagawin natin itong tunay na tahanan para sa mga babaeng nangangailangan nito. Tanggapin mo? Natahimik si Elena. Bigla siyang namula ang mga mata. Kumikislap sa luha. Hindi siya umiyak dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa emosyon. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at natawa. Ang tanga. At tinatanong mo pa rin,
Siyempre, tatanggapin ko. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Salamat, Isabela. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Ang paggawa ng ganoong makabuluhang trabaho, kasama ka, ay ang pinakamahusay na maaaring mangyari sa akin. Niyakap namin ang isa't isa ng ilang sandali. Sa labas, ang paglubog ng araw ay nagpapula sa kalangitan ng isang makulay na orange. Alam kong isang bagong kabanata sa buhay naming dalawa. Ang nagsimula pa lamang, nagsimulang gumana ang Renaissance Foundation at agad naming natanggap ang aming unang kaso. Isang babae na nagngangalang Ana ang dumating sa aming opisina isang gabing maulan na may hitsura na mas nakakalungkot kaysa sa akin noong araw na iyon. Luma ang kanyang damit, malalim ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog, at sa tabi niya ay isang 5 taong gulang na bata ang mahiyain na kumakapit sa kanyang binti. Ang kanyang kwento ay tulad ng sa napakaraming iba pang kapuspalad na babae. Pinagmamalupitan siya ng kanyang asawa at hinamak siya ng pamilya nito dahil hindi siya nakapagbigay ng anak na lalaki. Sa wakas, dinala ng kanyang asawa ang kanyang kabit sa bahay at pinalayas sila sa kalye ng walang anuman. Wala siyang pinag-aralan o propesyon, nabubuhay sa mga temporaryong trabaho. Nang ikuwento ni Elena sa akin, naramdaman ko ang paninikip ng aking tiyan. Nakita ko ang isang bahagi ng aking sarili sa babaeng iyon. Nagpasya akong makipagkita sa kanya ng personal. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina. Hindi ako nakasuot ng suit o luxury car, kundi isang simpleng kamisa at maong. Nang dumating ako, naghihintay na siya. Tahimik na nakaupo ang kanyang anak sa kanyang kandungan. Nang makita ako, mabilis siyang tumayo para magpasalamat, ngunit pinigilan ko siya. Umupo ka po, pakiusap. Ako si Isabela, ang responsable ng pundasyon. Tratuhin mo akong parang kapatid. Umorder ako ng isang baso ng mainit na gatas at isang cake para sa kanila. Hindi ako nagtanong ng marami tungkol sa kanyang kwento. Alam kong malupit ang muling pagbubukas ng mga sugat. Sinabi ko lang sa kanya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit lilipas din ang lahat. Talaga, ang pinakamahalaga ngayon ay mayroon kang anak. Kailangan mong maging matatag para sa kanya at para sa iyong sarili. Tiningnan ako ni Ana na puno ng luha ang mga mata. Nagbigay ang pundasyon ng legal na tulong para makuha niya ang custody ng kanyang anak at isang makatarungang bahagi ng mga ari-arian. Ngunit alam kong ang pinakamahalaga na kailangan niya ay isang propesyon, kalayaan para mabuhay, nang nakataas ang noo. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Nag-alinlangan siya ng isang sandali at pagkatapos ay sinabi, dati gusto kong gumawa ng mga cake, ngunit maaga akong nagpakasal at kinailangan kong huminto. Agad naming ginamit ang pondo ng pundasyon para ipa-enroll siya sa isang professional baking course, kasama rin ang upa at gastusin sa pamumuhay sa panahong iyon. Nag-aral si Ana ng masigasig, ilang buwan pagkatapos, isang maliit at magandang bakery na nagngangalang Lucia, sa pangalan ng kanyang anak, ang binuksan sa isang tahimik na eskinita. Sinuportahan ng pundasyon ang lahat ng paunang gastusin. Sa araw ng pagbubukas, kami ni Elena ay dumalo para ipagdiwang. Ang makita si Ana na nakasuot ng puting apron, may nagniningning ng ngiti sa kanyang mukha, deftly na naglalagay ng mga bagong lutong cake sa counter, ang makita ang maliit na si Lucia na tumatakbo at naglalaro sa paligid niya. Napuno ang aking puso ng hindi mailarawang damdamin. Hinawakan ni Ana ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nakakabingi sa emosyon. Salamat po, Ma'am Isabela. Salamat sa pundasyon. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Umiling ako. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa iyong sarili dahil hindi ka sumuko. Sigurado akong magiging matagumpay ang iyong bakery. Nang araw na iyon ay bumili ako ng maraming cake. Ang matamis na lasa na hinaluan ng kagalakan nang makita ang isang buhay na muling nabuhay ay marahil ang pinakamatamis at pinakamakabuluhang lasa na aking natikman. Ang trabaho sa grupo at sa pundasyon ay nagpapanatili sa akin na abala kaya halos wala akong oras para isipin ang nakaraan. Ngunit minsan ay bumabalik ang mga alaala, hindi bilang sakit, kundi bilang isang malungkot na simoy ng hangin. Isang Sabado ng hapon, pagkatapos ng trabaho, nagmaneho ako ng walang direksyon sa mga pamilyar na kalye. Sa anumang paraan,
Huminto ang kotse sa harap ng isang maliit na coffee shop sa ilalim ng isang canopy ng mga berdeng puno, ang tahimik na sulok. Ang lugar kung saan kami ni Marco ay nag-date sa unang pagkakataon. Mahigit 4 na taon na ang lumipas. Ang coffee shop ay nanatiling pareho, na may rustikong kahoy na signboard at makulay na bougainvillea. Ang mga puso lang ng mga tao ang nagbago. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya akong pumasok. Marahil ay oras na para harapin ang mga alaalang ito ng kalmado. Pinili ko ang parehong mesa sa tabi ng bintana kung saan kami laging nakaupo. Umorder ako ng iced coffee. Ang parehong iniinom ko noon. Ang lahat ay masakit na pamilyar. Naalala ko ang hapong iyon sa parehong mesa na ito, nang si Marco, noon ay isang estudyante ng arkitektura na may nagniningning ng ngiti, ay awkward na nagbigay sa akin ng isang rosas. Sinabi niya ang mga inosenteng salita ng pag-ibig. Ipininta niya ang isang kinabukasan na kulay rosas na may isang maliit na bahay at mga bata. Sa sandaling iyon ay lubos at inosente akong naniwala sa kanya. Uminom ako ng kape. Ang pamilyar na mapait na lasa ay natunaw sa aking dila, ngunit ngayon ay hindi ito tila masyadong mapait sa akin. Ang sakit ng pagtataksil ay tulad ng kapaitan ng kape. Sa paglipas ng panahon, mawawala rin ito. Nananatili akong nakaupo doon ng mag-isa, nang walang kalungkutan o kagalakan, isang tahimik na pagmumuni-muni lang. Ang lalaking iyon, ang kasal na iyon, ang lahat ay naging bahagi ng nakaraan. Isang mahal na aral na itinuro sa akin ng buhay. Inalis nito ang aking inosensya, ngunit binigyan ako ng kapanahunan. Inalis nito ang isang asawa, ngunit ibinalik ako sa aking sarili. Tumingin ako sa bintana. Ilang dilaw na dahon ang nahulog na umiikot sa hangin, bago dahan-dahang lumapag sa sahig. Dumating na ang taglagas, ang panahon ng pagbabago, ang simula ng isang bagong siklo. Ngumiti ako sa aking sarili. Oo, ang aking buhay ay dapat ding magsimula ng isang bagong panahon. Tinapos ko ang aking kape, binayaran ang bill, at lumabas sa coffee shop ng kalmado, nang hindi man lang lumingon. Isang umaga, habang sinusuri ko ang mga dokumento, dinalhan ako ng aking sekretarya ng isang sertipikadong liham mula sa korte. Ang puting sobre na may pulang selyo ay tila formal at malamig. Hindi ko na kailangan buksan ito para malaman kung ano iyon. Marahil ay isang samon o isang abiso na may kaugnayan sa kaso ni Marco. Kalmado ko itong tinanggap, nagpasalamat at inilapag sa mesa. Hindi ako nagmamadaling buksan ito. Kalmado kong tinapos ang email na sinusulat ko. Pinirmahan ang ilang dokumento. Tila ang lahat ng may kaugnayan sa pangalan ni Marco Vega ay wala nang kapangyarihang gambalain ako. Nang lumamig lang ang tsaa sa aking tasa, kinuha ko ang sobre. Dumapo ang aking mga daliri sa pangalan ng nagpadala, Marco Vega, isang pangalan na minsan ay nagpatibok ng aking puso sa kaligayahan at pagkatapos ay sinira sa sakit. Ngayon ay isang serye lang ito ng walang kaluluwang mga karakter. Ginamit ko ang isang letter opener para buksan ang sobre ng maingat. Sa loob, gaya ng inaasahan, ay mayroong abiso mula sa korte tungkol sa nalalapit na paglilitis para sa tax evasion at estafa. Binasa ko ng mabilis ang mga tuyong salita, ang komplikadong legal na termino. Ang aking pangalan ay binanggit bilang isang partido na may karapatan at obligasyon. Binasa ko ito ng walang anumang emosyon, ng walang galit, ng walang kasiyahan, ng walang awa, isang kakaibang kawalan lang. Ang lalaki sa papel na iyon, na malapit ng humarap sa kulungan, at isang hindi tiyak na kinabukasan, ay hindi tila ang lalaking pinagsamahan ko ng 3 taon ng aking kabataan. Isa lang siyang estranghero, isang taong sumulat ng isang trahedyang wakas para sa kanyang sariling buhay. Tinupi ko ang papel, dahan-dahan, nang walang pagmamadali. Pagkatapos ay tumayo ako at lumakad patungo sa kahoy na basurahan ng aking opisina. Ibinagsak ko ang papel sa loob. Dahan-dahan itong nahulog, nahahalo sa mga draft at walang halaga na mga papel. Iyon ang lugar niya. Ang tamang lugar para sa nakaraan na kinakatawan niya. Isang hapon, pagkatapos ng isang pulong sa isang Japanese partner, lumabas ako sa main lobby kasama si Mr. Morales. Nang sandaling iyon, dumaan si Mr. Garcia, ang general manager ng hotel. Nang makita ako, huminto siya at lumapit para batiin ako nang may napakabait at magalang na ngiti. Magandang hapon po, Presidente.
Nakakagulat po na makita kayo dito. Naging maayos po ba ang inyong pulong? Ngumiti ako at sumagot, "Hello, Mr. Garcia. Napakaganda ng lahat. Salamat. Salamat sa pagiging magalang ng hotel." Nag-usap kami ng ilang minuto tungkol sa negosyo. Si Mr. Garcia ay isang talentadong manager. Nang matapos na ang usapan, medyo nag-aalinlangan siyang tumingin sa akin. "Presidente, sa totoo lang ay may gusto akong pasalamatan sa iyo." "Bakit?" Ngumiti si Mr. Garcia. "Naaalala mo ba ang unang araw na bumalik ka? Ang araw na tinanggap ka namin ng buong team sa lobby. Ang iyong pagdating ay hindi lamang isang mahalagang kaganapan para sa subsidiary, kundi para sa akin personal ay isang malaking pampasigla. Nagbigay ito sa lahat ng empleyado ng panibagong tiwala sa kinabukasan ng grupo sa ilalim ng iyong pamumuno." Naramdaman ko ang mga taos-pusong salita niya. Hindi ko inakala na ang isang gawa na bahagi ng aking plano ay maaaring magkaroon ng ganito kagandang epekto sa iba. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa inyong dedikasyon. Nagtitiwala ako na sa ilalim ng iyong pamamahala, patuloy na lalago ang Manila Royal Palace Hotel. Umaasa ako na magkaroon pa tayo ng mas maraming pagkakataon na magtulungan sa hinaharap." "Isang karangalan po," sabi ni Mr. Garcia na iniabot ang kanyang kamay. Isang pakikipagkamay sa pagitan ng mga kasamahan, sa pagitan ng mga tao na may iisang layunin, nang walang anumang kalkulasyon o kasinungalingan. Nang umalis ako, nakaramdam ako ng kaunting kagalakan. Ang aking sirang kasal ay nagpatindig sa akin ng pananampalataya sa mga relasyon. Ngunit ang pagtatagpong ito ay nagpaalala sa akin na sa paligid ko ay marami pa ring mabubuting tao, mga tapat na relasyon na karapat-dapat paghirapan. Isang hapon, nang halos tapos na ang trabaho, kami ni Elena ay umupo para magpahinga sa maliit na sofa sa opisina. Abala ako sa pagbabasa ng isang thank you letter mula sa isang babaeng tinulungan lang ng pundasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Sinundot ako ni Elena, may mapanukso na tono. "Hoy, Presidente, bakit kang ngumingiti mag-isa? May sikreto kang admirer?" Natawa ako at tinupi ang liham. "Ano ka ba? Trabaho lang yan." Hindi ako naniniwala, suminghot si Elena. "Nitong mga nakaraang araw, madalas kitang nakikitang ngumiti mag-isa. Ang dami mong manliligaw, mula sa mga guwapong direktor ng grupo hanggang sa mga dayuhang kasosyo. Umamin ka, mayroon ka na bang pinagpipilian?" Umiling ako, ngumingiti pa rin. "Hayaan mo na. Wala akong oras para sa mga bagay na iyan ngayon. Bakit hindi?" Naging seryoso si Elena. Medyo nag-aalala. "Hindi mo naman siguro balak mag-isa habang buhay, Isabela. Nararapat kang maging masaya. Hindi lahat ng lalaki ay gago tulad ng iyong ex-asawa." Alam kong nag-aalala si Elena sa akin. Tumingin ako sa bintana, ang huling sinag ng araw ay nawawala. Hinarap ko siya, kalmado, at tapat ang aking tingin. "Elena, alam ko, hindi ko nawalan ng pananampalataya sa pag-ibig. Ngayon lang, hindi ko pa ito kailangan. Masaya ako sa aking buhay. Araw-araw ay ginagawa ko ang trabahong mahal ko. Nasa tabi kita. Nakikita ko ang ibang babae na nakakabangon. Para sa akin, iyan na ang kaligayahan." Nagpatuloy ako sa tono ng biro. "Tungkol sa mga asawa at anak, ipaubaya na lang natin sa kapalaran. Sino ang nakakaalam, marahil sa loob ng ilang taon. Kapag ako ay isang matandang dalaga, isang masungit, may isang kawawang baliw na maglakas loob na subukan." Ang aking komento ay nagpatawa kay Elena. Ang kanyang malinaw na tawa ay umalingaw-ngaw sa silid na nagtanggal sa lahat ng pagod. "Sige, sige, matandang dalaga. At ano ang gustong hapunan ng iyong kamahalan ngayong gabi?" Nagpatuloy kami sa pagbibiro. Nagpaplano ng hapunan. Nang makita ang walang pag-aalala ng ngiti ni Elena, napuno ang aking puso ng kapayapaan. Hindi ko na iniisip si Marco, ni Aling Nena, ni Valeria. Ang kanilang mga larawan ay tila nabibilang sa ibang buhay na napakalayo. Sa aking isip ngayon ay mga proyekto na nakabinbin lang, ang mga plano ng grupo para sa bagong taon at ang mga mukha ng mga babaeng tinulungan at tutulungan ng Renacer Foundation. Naisip ko si Ana at ang kanyang bakery na Lucia, sa mga simpleng sulat ng pasasalamat na sulat kamay na kanyang iningatan ng buong pagmamahal.
Ang sirang kasal ay isang bagyo na nagbanta na walisin ang lahat. Nagkakahalaga ito ng luha, tiwala, at isang bahagi ng aking kabataan. Ngunit nang lumipas ang bagyo, nag-iwan ito ng mas malinaw na kalangitan. Isang lupain na hinugasan na handang pagtubuan ng mga bagong usbong. Ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa o manugang ng isang tao, kundi sa kung sino siya at kung ano ang maaari niyang maiambag sa mundong ito. Minsan ay sinubukan kong maging perpektong asawa sa mata ng iba at sa proseso ay nawala ako sa aking sarili. Ngayon ay simpleng Isabela Santos ako, isang independyente, sapat sa sarili na babae, na may sariling karera, tapat na kaibigan, at ang maliit na misyon na magbigay ng pag-asa sa ibang babae. Hindi ko na kailangang umasa sa sinuman para hanapin ang kaligayahan. Ang kaligayahan ngayon ay ginagawa ko sa aking sariling mga kamay.